Na mga kapatid, studying the book of 2 Thessalonians chapter 3. Very quickly, I just would like to start with the request for prayer. Nagsimula si Apostol Pablo mga kapatid sa isang pakiusap na siya ay may panalangin, siya at ang kanyang mga kasama para lalo nilang mapalaganap ang salita ng Panginoon. And Saint Paul believes, our brother Paul believes that the prayer will protect them from wicked and evil people. Kaya napakahalaga ng panalangin mga kapatid sapagkat ang tinitira ng kaaway ngayon mga kapatid ay ang mga leaders. Kung makikita mo atin even in the movies, even in the Old Testament, pag nakita mo dyan, ang lagi naglalaban na lang usually yung leader. Kaya pag nakita mo si Goliath at si David, hindi naglaban ng Palestinians at ang Israelites themselves. Ang usapan, kung sinong leader ang mananalo, siya ang panalo. So makikita natin mga kapatid that it is important for us to pray for our leaders. Because the leaders are the head. They are the lead. Sila yung tinatawag nating pangulo. Kaya tawag sa kanila, pangulo. Amen. So, lagi natin ipapanalangin yung ating mga leaders. Leader ng ating bansa, I heard Atine praying for our leaders, for our pastors. Pray for the head of the church, head of the states, head of the family. Amen. Lagi nating ipapanalangin yung head ng ating pamilya. So Atine, we'd always have to pray for Kuya Dick, to pray for him, to pray for the fathers, because sila yung haligi. Kahit ang tahanan ay may ilaw ng tahanan at bumagsak ang haligi, bagsak ang buong bahay. Amen. Importante yan. Kaya yan ay tinuturo sa atin sa 2 Thessalonians chapter 3, ang kapangyarihan ng panalangin. Amen. And then let's go mga kapatid sa chapter 3 verse 3 to 5 ay inassure ni Apostol Pablo ang katapatan ng Diyos. Because the God that we serve is faithful and true. Darating sa buhay natin na may mga problema tayo, pero tandaan natin, tapat ang Diyos. Totoo ang Diyos. Amen. Ganun palagi ang ating paniniwala. You see, may mga tao atin na akala nila yung ibig sabihin ng pananampalataya ay i-fake or parang baliwalain, parang hindi pansinin ang mga problema, parang talikuran ang mga problema, or parang mag-aktong parang walang problema. Hindi ganun ang faith. The definition of faith mga kapatid, it asks you and me to face the reality. Faith asks us to face the reality in our life without being discouraged by it. Ganun ang yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi para mag-pretend o magkunwari na walang problema. Hindi. Ang pananampalataya mga kapatid ay ang pagharap sa realidad ng buhay. May problema tayo, may sakit tayo. May ganito tayong dinadala sa buhay. Pero kahit may dinadala tayo, hindi tayo kayang patumbahin ng mga problema. Amen. Kahit may ubo,
Sige, Pastor Saldi, kahit may sakit, kahit may mga kabigatan, tama sabi ng Panginoong Jesus, Ate Milen, you want to follow me? You have to pick up your cross. Carry your cross daily and follow me. Iba't ibang definition dyan, iba't iba ang mga translations, iba't ibang meanings. But in our context today, makikita natin na sa pagsunod natin sa Panginoon, laging may balakid, laging may hirap. Laging hindi madali. Kasi kung naging madali pa lang ang pagsunod sa Panginoon, eh di sana hindi na sinabi ni Jesus na before you follow me, you have to calculate the cost. Kasi may cost ang pagsunod sa Diyos. Hindi ito parang kung kailan lang gusto, kung kailan lang magaan at libre, walang ginagawa, bakante. Ibang klase ng pagsunod, mga kapatid, ang hinahanap ni Jesus. Ang hinahanap niya ay talagang tapat na pagsunod. Pero sinasabi sa atin Apostol Pablo, mga kapatid, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat at totoo. Na hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Basta magtiwala lang tayo. Lord, may problema ako. Hindi ko tinatanggi. Nako, ne, may problema ka. Oo nga po eh. Hindi po mo itanggi. Kasi totoo yun eh. It's the reality. Pero dun man sa mga problemang yon, hindi tayo kayang pataubin ng problema. Bakit? Sabi ng Panginoon, I will be with you. Kaya ang pangalan ng Diyos atin ay ngayong Pasko, lalo na yan, sa Pasko, lagi nating naririnig yan. Ang pangalan ng Emmanuel, the meaning is, God is with us. Kasama natin ang Diyos. Yes, Lord, I will go through, I will pass through. I will walk through the valley of the shadows of death. Pero Lord, alam ko kasama kita. Dumaan man ako dyan, hindi ako matatakot dahil kasama kita. Amen. Tama ang sabi ni Moises, Sister Cecilia. Sabi ni Moises, Panginoon, kung di ka rin lang namin kasama sa pag-alis, kasi hindi umaandar yung pillar of cloud, yung pillar of cloud. Hindi umaandar. Kasi pag umandar yun, umaandar din ang Israel. Sabay silang umaandar. Hindi umaandar. Sabi ng Panginoon kay Moises, umalis ka na. Move on. Nanatili ang Panginoong Jesus. Hindi siya umalis. Lumalakad na si Moises, nakastay ang pilar. Yung haliging ulap. Sabi ni Moises, Panginoon, huwag naman ganon. Pag hindi ka na rin lang namin kasama, huwag mo na kaming paalisin kasi ikaw lang ang inaasahan namin eh. Gustong-gusto ng Panginoon niya. Ang gustong-gusto ng Panginoon yung nagtitiwala ka, yung talagang fully trust ka sa Kanya. Hindi nagmamalaki tayo, hindi yung nagmamagaling tayo, kaya natin to. But always ask for the presence and the companionship of the Holy Spirit. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Now, ito mga kapatid ang medyo malalim. Babala sa mga tamad. Babala sa mga pakialamera. Amen. Hindi ko alam kung pwede kong i-share kay atin na yun eh. Pero parang may sinira ko sa may sinira ko sa upgrade sa messenger namin. Hindi ko alam kung makikita ko pa yan kapatid. Sandali lang po. Total Bible study naman ito mga kapatid. Ayan. Dali lang kapatid ah. Minsan kasi nagsishare din ako sa ating mga kapatid eh. Hindi ko alam kung pwede ko itong forward kay atin eh. Ito ay patungkol sa mga tamad. At I hope you can share this please sa ating mga kapatid. Ayan. Panoorin natin ito mga kapatid. Ito ang problema ng mga tamad na mawalang ginagawa.
Relevant ito mga kapatid sa ating buhay. Magkaroon tayo ng kaunting patalastas mga kapatid. Marami kasing problema itong mga tamad eh. Sige, habang naghintay tayo katin eh. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad. Yan. Ang problema ng tamad, mga kapatid, dahil wala yang ginagawa, ang gagawin yan, mang-abala. Kaya kung kayo mga kapatid, kung kayo ay busy o marami kayong trabaho, mag-ingat, binibigyan tayo ng babala sa mga time wasters. Atine, are you ready? Hindi pa. Okay, Atine. Sige, okay lang. Medyo alam ko mahirap yan eh. Okay. Okay, Atine. Go ahead, please. Ay, hindi mo ma-share? Okay, can I be given the chance to share, Atine? Hindi ko lang alam kung paano kaya ito maririnig, ano? Okay, sige. I-try natin, Sige. Okay, sige. Sige. Okay. Try natin. Oops. Okay. Kapatid, nakikita niyo po ito? Okay, mga kapatid, panoorin niyo itong mga kapatid, itong lalaking to, panoorin niyo ha, itong kwento niya. Yan, mga kapatid. Mga kapatid, napanood niyo po yon. Yun problema, Sister Arlene, ng mga tamad. Kaya yung mga maninira, ang dami niyang ginagawa. Pinadala ko yan mga kapatid sa mga kapatid namin dito. Wala kaming ginawa kundi tawawa. Oh God. Binibigyan tayo ng babala ng Panginoon mga kapatid. Kasi ang problema ng tamad, ang tamad kasi walang gamot dyan eh. Yung tamad. Iba kasi yung tamad sa hindi makatrabaho. Yung mga hindi makapagtrabaho, dahil siyempre siguro sa mga limitations nila, matanda, sobrang bata, may sakit, yung ganyan eh. May mga limite, o kaya visa, problem, hindi makatrabaho. Pero yung ayaw magtrabaho, ang pinag-uusapan dito Atine, hindi yung hindi makatrabaho. Ang pinag-uusapan yung mga taong ayaw magtrabaho. Kaya minsan,
Ang sarap mong batukan ng mga namamalimos na ang lalaki ng katawan. Magtataka ka eh. Sabi ko, saan kaya nakukuha ng mga ito, ang apog ng mga ito? Ang tatangkad, ang tataba, ang lalaki, ang lalakas ng katawan, pero namamalimos. Kaya, yun ang sinasabi mga kapatid ni Apostol Pablo. Okay? Kasi ang problema sa mga tamad, wala. Yan pa ang mga... Kaya nga sabi ko nga yung mga tamad o mga ayaw magtrabaho, wag na kayong mag-aircon. Buksan nyo na lang ang mga bintana nyo. Kasi yung mga tamad, sila pa yung mga arte niyan. Ang dami pang opinyon. Ang daming advice. Ang galing mag-a-advise ng mga tamad. Diba? Lagi pa nakabukas ang aircon. Gusto pa lagi naka-latest cellphone. Sabi ko, wag na kayo mag-cellphone. Mag-telegrama na lang kayo. Magsulat kayo. Magpadala kayo ng sulat. Hindi yung mga tamad na, wala na mga trabaho, mga batugan. Sila pa yung gusto lagi, masasarap ang ulam, hada-hada. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Mag-ingat tayo. Now, bakit tinuturuan mga kapatid? Ang sabi ni Apostol Pablo dito, that you have to withdraw from every brother who walks disorderly. Verse 3. Iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon na layuan ang sinumang kapatid na tamad. Mahirap yan kasi yung mga tamad, kung saan kadadaling yan ang tao. Yun ang kasabihan natin that may kasabihan an idle mind is a devil's workshop. Pag ang tao walang ginagawa, yan ang madaling dapuan ng masasamang demonyo sa katawan. Kaya mag-iingat ka, maganda palagi, busy ka Kasi pag ang tao walang ginagawa, pag ang tao tamad, ako nung naisip na kabalbalan sa buhay. Kaya sabi na Apostol Pablo, layuan. Kaya ang Panginoon, makikita mo, Sister Cecil, hindi naghanap ang Panginoon ng mga taong tamad. Ang lahat na hinanap ng Panginoon, mga taong nagtatrabaho, masisipag. Kaya ganun din ang sabi ni Apostol Pablo sa atin. Layuan ang mga tamad at ayaw sumunod sa utos na ibinibigay namin sa inyo. Huwag kayo daw makikisama o makiki-associate sa mga taong walang ginagawa. Kasi ang mga taong walang ginagawa, yan ang walang mapupurbityo sa buhay. Wala kayong mapapala sa buhay. Yung ating pinanood kanina mga kapatid, na walang ginawa kundi siraan ang mga taong dumadaan. Wala namang ginagawa sa kanila, paninira na lang ng paninira. Wala nang nakitang pula, kundi pula na ng iba. Hindi na mapula ng sarili nila. Ang masama na lang palagi ay ang kapitbahay. Sila na lang ang magaling. Ay wala naman mga trabaho Teka. Ano ang sabi atin Birds of the same feathers, they flock together. They look alike, they act alike, they speak alike, they smell alike. Magkakamukha yan, yung mga tamad. Yung mga chismosa at mga marites, they look alike. Amen mga kapatid? May mga taong pag nakita mo, mukhang chismosa na May mga taong ganon. Sister Cecil, nakakita ka naman ng taong parang may feeling ka na, itong taong to parang chismosa. Hindi mo pa naman sa kilala. Pero parang meron kang ganong thinking na, Kasi may mga mukha yan meron siya ng sariling katangian na hindi mo may paliwanag. Pag nakita mo itong taong to, mukhang chismosa, mukhang marites. 5 minutes pa lang nakasama mo siya, nako, alam mo na. Diba? May mga taong ganon. Yung hindi mo naman itinatanong ang buhay niya, sasabihin niya kung sino siya. Hindi mo naman tinatanong, hindi ka interesado. Ang dami-dami mong problema sa buhay. Naku po, ang buhay niya nababandera. Huwag kayong ganon mga kapatid.
Learn to count your words. Nawa ay mabilang, tumahimik. Hindi yung pag may nakatabi sa bus, pag may nakausap na hindi naman kilala. Malay mo, yung mga taong yan, because the more people know about you, the more they can use it against you. Kaya maganda sa tao, ano ba tinuturing ni Pastora yan sa aming magkakapatid? Huwag kayong masyadong maging maingay. Bakit? Pag ang tao maraming alam sa'yo, marami silang pwedeng ibato sa'yo. Diba? Ay kung tahimik ka lang, wala silang pwedeng ibato sa'yo. Diba? Pero may mga tao na, oh, kakausap mo pa lamang, alam mo na kung sino sa lugar nila. Kaya mag-iingat ka sa ganyan. Mag-iingat sa mga taong walang ginagawa. Kaya ini-emphasize ni Apostol Pablo ang pagtatrabaho, ang pagiging masipag. Kasi pag masipag ka, busy ka. Kaya minsan hindi mo na alam, ganito pa lang oras, alas 5 na pala. Oy, na September na pala. Mag-Oktubre na pala. Hindi mo na alam, bakit busy ka eh? Amen ba? Oh. Hindi ka tuloy na bibigyan ng iba't ibang mga balita. Hayaan mo nang mahuli ka sa balita. Hindi ka naman kasali diyan. Kaya dapat nating layuan ang sino mang kapatid na tamad. Ang gagawin niyan mga kapatid, manghingi, manghiram, manira, yung ating nakita kanina, wala namang ginagawa. Oh. Now, ang sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, layuan. Bakit? Bakit? Hindi ito parang parusa lang sa kanila, pero para maramdaman nila na hindi ito ang gustong mangyari ng Panginoon. Yung mga taong tamad, pakialamera, kung ano na may pinapakialaman, magaling mag-ayos, magaling mag-advise ng buhay ng may buhay, pero yung buhay niya hindi niya na-advisean. Diba? Kaya sinasabi na Apostol Pablo, layuan. Para maramdaman niya, hindi ganito ang dapat gawi ng mga anak ng Diyos. Hindi parusa, pero it's a form of isolation. Na kapag wala nang masyadong pumupunta sa kanya, wala nang masyadong nakiki-friend sa kanya, mararamdaman niya outside o kalambu na siya. Mararamdaman niya, parang malayo na sa akin ng Panginoon. Parang lumalayo ng aking mga kapatid na dati-dati kang nasa church, dati-dating maganda ang fellowship. Ay, ang fellowship, ang church, napakagandang. Kaya sa Maranatha, London, mga kapatid ko sa Italy, tapos na ang service namin yan natin eh. Sa labas ng church, parang ayaw pa mag-iwahiwalay. Ang sarap eh. Dati-dati kumakain pa kami niyan, pansit, lumalabas kami. Bakit? Naging naging habit. Naging form of fellowship after ng church, fellowship, kainan, mag-iimbita sa ganun, maghahalo-halo, magpapansit, magpapakain ng ganun. Naging parang maganda yung ikaw ay merong ginagalawang ganitong mga organisasyon. Isang samahan na para talagang mas higit pang itinuturing sa magkakapatid. Na talagang magkakapatid sa dugo. Bakit? Iisa ang Diyos natin eh. Kumbaga yung ating pananampalataya at paniniwala ay iisa. Kaya pag yung isang kapatid natin ay tamad at hindi sumusunod, matigas ang ulo, ang sabi ni Apostol Pablo, iwasan. Ay kung lahat umiiwas sa kanya, mararamdaman niya malayo na sa kanya ang mga kapatiran. Hindi naman para itakwil siya o pasamain siya, kaya lang iwas kasi wala kang trabaho, wala kang puro paninira at pakikialam ang ginagawa mo. Kaya ang sabi ng Biblia, iwasan. Para maramdaman niya, dapat akong humingi ng tawad sa Diyos. Dapat ako mag-repent. Dapat akong bumalik. Kasi napakasarap sa bahay ng Panginoon.
Kaya yung kanta natin na timilin na I will enter His gates with thanksgiving. I will go to the house of the Lord. Ang sarap niyan. Yung linggo-linggo, pupunta ka ng bahay ng Diyos. Ang sarap niyan. Kung hindi ka na ngayon pinapakasamahan, dahil tamad yung kapatid na yon ay hindi na pinapakasamahan siya, kaya ang mangyayari sa kanya, magsisisi siya. So yun ang sinasabi mga kapatid ni Apostol Pablo, hindi para ikondina, hindi para siya ipanish, pero hintayin na siya ay magsisi, at in the hope of that they or he might miss the fellowship. Yung mamiss mo yung fun, yung mamiss mo yung sarap ng tawa ng kainan, kaya makikita mo, Sister Cecil, pagka umalis sa church, makikita mo, pag nakita mo ulit yan, sa labas, makikita mo, parang iba na yung, parang nawala na yung glow. Dati, ang ganda ng buhok, ang ganda ng kilay, ngayon hindi mo na alam, parang si Medusa. Ang dami ng buhok, hindi na nagpapagupit, hindi na nagpapatina, hindi na nagpapariband, hindi na nagpaparelax ng hair. Stress na stress. Bakit? Nawala ka sa gawain ng Panginoon eh. Alam mo bang ang pag-attend ng ganito mga gawain ay nagpapabata? This is a fellowship. Ito mga kapatid ay recharging of your battery. Kung wala ka na, hindi ka na nagre-recharge, patay na lobat ka na, tinatawagan ka, wala kang signal. Bakit? Lobat, empty battery ka. Kaya, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid, na iwasan ang mga ganitong uri ng tao. Ang layunin naman nito mga kapatid ay para sila ay magsisi. Pero hindi natin dapat silang sabihan ng masama. Huwag naman natin silang itakwil at pasamain. Iwasan lang makisama. Huwag na makihalubilo. Amen mga kapatid. Kung aayain ka na mag-inom, for example, alam mo ng tamad. Mag-aaya-aya pang maghada-hada, mag-holiday kuno. Kung tamad, walang trabaho, siyempre ikaw ang taya. Mga kapatid, nakukuha nyo. Kaya magiging matalino kayo mga kapatid. Napakasarap sa church. Kaya pagka ikaw ay nawala sa church, nawala ang iyong... Kaya sabi ko nga, pag nawala ka sa church, sa fellowship, ang sarap eh. I pray sana nga, Pastor Saldi, na magkaroon tayo ng church dyan sa Italy na talagang solid tayo eh. Sa bagay, magkakalayo din kayo dyan. Pero napakasarap sa bahay ng Panginoon. There's nothing, kaya sabi nga ni David, I want to stay in the house of the Lord forever. I will sing of your love forever. Ang sarap eh. Sarap nung isang linggo at may bagong pumunta sa church. Kliyente ko yon. Hindi ko pa man nakikita, pero lagi kasi ako nag-i-invite. Basta pag may naramdaman ko pwede. O sabi ko, di ba wala kang ginagawa pag linggo? Anong trabaho mo? Ganito po, attorney. Ganito. Okay. Wala kang ginagawa pag linggo, di ba? Pwede kang pumunta ng church. Pumunta ng linggo. Naku, pagpasok niya daw, Sister Cecil, pagpasok sa church. Pagpasok pa lang niya, may kumakanta na tayo, bigla siyang napalabas. Umiiyak siya. Sabi niya, Tony, grabe, napaiyak ako. Sobrang iyak ko. Talagang damang-dama ko yung presensya ng Diyos. Sobrang iyak daw niya. Yung talagang, ganun ang fellowship eh. Ganun yung sarap na nasa bahay ng Panginoon. Kung ang isang kapatid natin ay nawawala na at wala nang gusto makipag-igi sa kanya, o mamimiss niya ang church. Magsisisi siya. Yun ang dahilan mga kapatid. Kaya sinasabi na Apostol Pablo. Verse 7 to 9. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginagawa o ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami ikasama pa ninyo. So si Apostol Pablo mga kapatid ay hindi naging tamad. Ito ay magandang example na kailangan tularan ng mga taga-Thessalonians. That he worked hard to support his own needs. Talagang nagtrabaho siya. Hindi kami nakikain kanino man nang walang bayad. Yan. Pag nakikikain ka sa iba, sample, kakain ka sa iba, huwag mo laging iisipin na libre. At kung ikaw ay walang
Maganda sa tao yung nagbabayad. Ayoko ng libre, sa totoo lang. Ayoko nung nagpapagawa ako, nakikiusap ako, ayoko ng libre. Wala sino man dito sa ating mga kapatid na minsan ay nahihinga namin ng tulong, naglinis, ganyan. Lahat yan mga kapatid. Minsan ay talaga nagpapambuno na kami, Pastor Saldi. Alam mo, ibibigay mo, ayaw tanggapin, no? Sabi ko, no. Bakit? Kasi ayaw ko ng libre. Ang gusto ko palagi may bayad, mahirap ang may utang na loob, atine. Mahirap ang may utang na loob, lalo na yan ay ang taong nag-exert ng effort sa iyo, may ginawa sa iyo, may kinumpuni sa bahay mo, may ginawa, nilinis, nakiusap ka, meron kang pabor na hiningi. Maganda sa Kristiyano nagbabayad. Hindi libre. Huwag kayo laging mahirati sa libre. Walang anak ng Diyos na palatawad, na halos wala nang kinita yung maggugulay at mag-iisda. Ang kilo ay 200, gagawin pang 100 na lamang. Halos sila na lamang ang kumain ng masasarap na isda, kahit wala nang kinita, umuwing lugi ang nagtinda. Ayoko ng ganon. Maging channel of blessings tayo. Maging daluyan ka ng blessings. Naalala ko natin galing kami ng Quezon. May nagbibinta ng, nakita ko yung matandang iyon, Cubana siya. Tapos nakita ko may dala siyang malaking nangka. Sabi ko, Lolo, kailan pa ako kayo dito? Kailan? Hapon na yon. Siya, sabi niya, ako'y kanina pa dito. Taga saan ka kayo? Taga Quezon yan, Liga din. Kami po taga Lemery po. Anong ipilido nyo? Yung daddy ko po, Magsino, ako po ay Masangkay naman po yung mami ko. Masangkay? Parang ako'y may mga kilalang Masangkay. Ako'y taga Orinse. May kakilala akong mga Masangkay. Hindi ko pa naman sinasabi kung taga saan ako May kilala ko mga Masangkay, mga taga Anilao. Kuba na yung matanda nakatingin na sa lupa. Ang laki-laking langka ang nandito sa likod niya. Talagang nagkakwentuhan kami. Tagal na. Ba't po kayo nandito sa Quezon? Ano pong ginagawa niyo rito? Dito ako nakapangasawa. Diyan ako nakatira sa bundok. Siya pa rin nasa bundok. Hubad na lalaki. Hubad. Kung magkakitang-kita mo sa kanya at yung pagiging mahirap. Mahirap. Hubad na. Ngayon na nagtitinda siya ng langka. Hindi naman sa pero sa awa ko atin, alam mo yung langka? Binili ko yung buong langka. Kahit kami nagkadamoy-amoy langka sa buong bahay, sa awa ko. Minsan mga kapatid, alam mo si Pastora ganon. Minsan bumibili siya kahit hindi niya kailangan. Kahit hindi, wala namang paggagawin. Ano gagawin niyo dyan? Ako'y naaawa doon sa nagtitinde. Wala pang nabili. Ako na lang ang bumili. Di ba mga kapatid? Napakasarap maging pagpapala. It feels good. It feels better to give than to receive. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya ang isang Kristiyano, laging ang panalangin natin, Sister Cecil, ay kumita tayo ng higit sa ating mga pangangailangan. Para ikaw man ay maging pagpapala sa iba at maging sa kaharian ng Diyos. Maging, paano ka makakapag-tithe? Paano ka makakapag-offering? Ang kita mo'y tama lang. Sabi mo, Lord, dapat malaki pa ang kita ko dahil lakihan pa ito. Kulang. Di ba? Para maging blessing ka. Di ba? Kaya, ang sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid, hindi siya nakikikain kanino man ng walang bayad. Amen? Huwag kang maging pabigat sa iba. Pag ikaw ay pupunta sa ibang bahay, dalhin mo ang kaldero mo, hindi basta ka nalang bulaga, surprise. Ay surprise. Sinurpresa mo yung dinatingan mo, ay yung dinatingan mo ay walang panluto. Walang pampakain sa iyo. Ay kung nag-surprise ka, dala mo ang isang sakong bigas, ang 10 kilong baboy, edi may barbecue kayo. Kaya mahirap yung isang isang etiquette din yan ng isang mabuting Kristiyano. Bago ka pumunta sa iyong pupuntahan, magsasabi ka. Para nakahanda.
At pag pupunta ka, dalhin mo ang lahat, pati mantika at suka, toyo. Dalhin mong lahat para pagdating mo doon, blessing ka. Hindi yung disgrasya ang nangyari. Sa halip na natutuwa ay naiinis ang iyong dinatingan. Eh kung pagdating mo, ikaw ang nagluluto. Oh. Kaya mahirap yung ginagawa sa magpapaskong ito mga kapatid. Mahirap yung ginagawa ng mga namamasko. Basta na lang kakatok sa mga bahay-bahay nang walang pasabi. Magmamano sa iyo, hindi mo namang kilala. Sino gare? Ay nako, ako ho, ganto. Ako po, hindi mo namang kilala eh. Talaga namang abala. Kaya ang ginagawa ng ibang mga magulang ng mga kapatid, huwag ninyong gawing trabaho o negosyo ang inyong mga anak. Yung aking mga anak, ayoko manamamasko. Naging habit, naging hingi na lang. Ayoko na ganyan. Ayoko mabuhay sa hingi. Ayoko mabuhay sa hiram. Si Pastora, galit na galit din niya sa mga nanghihiram. Yung parang lagi nanghihiram ng damit, makapag mag-arala, manghihiram ng damit. Ba't kayo wala kang damit? Ba't kailangan pa manghiram ng ibang damit ng kapatid? Sapatos ng kapatid, panty ng kapatid, brief ng kapatid. Abay, kawawa namang kapatid kayo. Makapag mag-arala, talaga namang ihihiram. May mga may mga iba pang mga taga, huwag na natin sabihin kung taga saan, sasali ng beauty pageant. Ha? Diga, uso atin na yung yung please like. Please like. Please like this kasi padamihan ng like. Ano kayo? Beauty pageant, iparamihan ng like. Tapos, magpapadala ng mga sobre. Beauty pageant. Akala ko beauty pageant. Ano ito? Money contest. Hindi to pagandahan. Pagandahan ng dami ng nagbibigay. Ginagawang uto-uto ang mga tao. Ba't ka sasali ng pageant tapos yung mga hihingi ka pala? Oh. Hindi ganyan kapatid. Maganda sa isang Kristiyano, sa isang tao, yung nabubuhay ka ng simple. Kung wala, wala. Kung meron, lumabas, maghada-hada. Pero kung wala, tumigil sa bahay, baka makabasag. Di ba? Di ba, Tine? Eh kasi kung wala ka naman eh. Bakit ka sasabay sa buhay ng iba? Eh wala tayo eh. Wala tayong pera, anak. Hindi tayo pwedeng makisabay sa takbo ng buhay ng iba. Dahil hindi tayo ganon. Maganda rin sa mga bata, tinuturuan ng mahirapan ng konti. Baka yan ay sunod sa layaw, Jeff Rocks. Paglaki ay walang gulugod, walang buto. Bakit? Ay sanay sa layaw eh. Kaya maganda sa buhay, sabi nga ni Florante. Ano ang sabi ni Florante, Atine? Ni Florante, ang batang salat. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Yan. Diba? Kaya, ang bata dapat hindi pinalalaki sa sarap, kahit kaya pa natin. Minsan maganda rin mahirapan ng konti. Binibigyan ng responsibilidad. Eunice, ikaw ang tagahugas ng pinggan ngayon. Estela, ikaw ang taga moral support. Diba? Ano ba sabi ng Apostol Pablo mga kapatid? Nagtatrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man. Ayan, sa inyo. Yan, hindi ka maging pabigat. Nakikituloy ka sa ibang tao. Kahit man lang, sample, pinag-aral, uso sa atin natin yung nagpapaaral ka sa ibang lugar. Tapos makikitira sa mga tiyahin, sa mga pinsan. Oh. Yun ang sinasabi ko mga kapatid. Aba, yung anak mo kung kailangan magbayad, hindi pwedeng libre. At kung walang pambayad, abay kahit maghugas ng kotse, maglinis ng bahay, maglaba, para maging kapaki-pakinabang. Ganun ang buhay. Huwag mong ugaliin maging pabigat, maging kabigatan. Ayaw ko niyan. Si Jesus nga, hindi siya naging kabigatan.
Talagang naging karpintero siya. Gumawa siya ng mga cabinets. Gumawa siya ng mga tables and chairs kasama ng kanyang daddy Joseph. Hindi siya naging pabigat. Sabi ni Pedro, Panginoon, wala tayong pambili. Wala tayong pambili ng tinapay. Saan tayo kukuha ng pera? Anong sabi ni Jesus sa atin? Pedro, pumunta ka doon sa ilog. May makikita ka doon isda. Pagbukas mo ng bunga ng isda, may makukuha kang pera. Hindi naging pabigat ang Panginoon. Iwasan yung maging pabigat sa kapwa. Nawa ay maging pagpapala. Yung naging kinasasabikan na makita ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak. Hindi yung halos ipagtabuyang ka at ayaw ka nang papuntahin. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatan. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong. Sinasabi ng Apostol Pablo, hindi dahil sa hindi namin pwedeng gamitin yung inyong mga tithes and offering. Sabi ng Apostol Pablo, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat nyong tularan. Yan. Magandang ganon. Naghahanap buhay. Amen mga kapatid? Ano pa ang sabi rito? Verses 13 to 15. Ito naman mga kapatid ang exhortation, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Yan. Ito, mahaba ito mga kapatid. Hindi ba mahaba? Malalim pala. Kayong mga natutulungan, for example, natutulungan ka atine. For example lang ha, for example, halimbawa. For example, ikaw ay natutulungan, hindi na lang sa atine, ibubag na lang example sa atine. Kung ikaw ay natutulungan ng ibang tao, matuto kang magbalik. Kung ikaw ay ang nangungutang, ito mga kapatid, diretsahan na tayo. Ang nangungutang, bago ka mangutang, siguraduhin mong ikaw ay may pambayad. Diba? Hindi ka pa pwede ng ganun eh. Ang bangko ba, pwede kang pautangin dahil gusto ka lang ng bangko? Hindi. Ang bangko, manghihingi yan ng collateral. Maghahanap kung anong trabaho mo. Maghahanap kung paano ka makakabayad. Ganon din ang isang mabuting tao. Kung tayo ay manghihiram, kailangan matutong magbalik, magsauli, magsole ng hiniram. Hindi pwedeng utang ng utang na wala namang kakayahang magbayad. Now, pag ikaw na may natulungan, para yung tumulong ay lalong ganahang tumulong pa sa iba, matuto kang magpasalamat. Marami kasi tumutulong ngayon mga kapatid, tatapatin ko na kayo. At alam na natin siguro itong lahat. Maraming nagtutumutulong sa kapwa, ang hindi na ngayon tumutulong, nagiging masama na rin ang ugali. Bakit? Yung mga tinulungan, wala namang bumalik. Sinisiraan pa. Minsan ay namamasama pa. Diba? Kaya yung mga tumutulong, minsan natututo na magdahilan. Kahit wala namang project, kahit wala namang gagastusan, natututo ng magsinungaling. Bakit? Kasi pag tumulong na naman, eto na naman. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon mga kapatid, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Pag kayo mga kapatid ay hindi nagsawa sa paggawa ng mabuti, ito ang sinasabi ng Panginoon, pakita ko sa inyo. Pag kayo hindi nagsawa sa paggawa ng mabuti, kayo mga kapatid ay pagpapalain ng Diyos. Diyos din ang nagpapala, atine. Ngayon sa paggawa mo ng mabuti at ikaw naman ay talaga naman gano'n, na mamasama, hayaan mo na. Talagang gano'n. Pero, tandaan mo atine, na hindi natutulog ang Diyos. Diyos din ang magpapala sa iyo. Diyos din ang magbibigay sa iyo, magbabalik sa iyo ng iyong mga itinulong.
Because the God that we serve is a God of justice. Lahat ng nawawala sa'yo, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Lahat ng mga ibinigay mo, ibabalik sa'yo ng Diyos. God will return those things that Satan has stolen. O yung mga nawala, ipinahiram, hindi na ibalik. Hindi natutulog ang Diyos. Diyos din ang magbabalik niyan. Kaya sabi ng Biblia, Sister Antilita, kung ikaw ay nagpahiram sa mga mahihirap, Diyos ang magbabayad. When you lend to the poor, God will repay. Diba? At pag nagbayad ang Diyos, Sister Pressy, hindi pwedeng kulang. Hindi mo pwedeng lampasan o higitan ang ginawa mo sa gagawin ng Diyos. Pag gumawa at nagbalik ang Diyos sa iyo, atine, sobra at higit sa ginawa mo sa kapwa. Kaya diba? Kaya hindi rin ako naniniwala dun sa kung ano ang itinanim siyang aanihin. Alam mo kung bakit, atine? Kung nagtanim ka ng isang buto ng atis, ha? Kung ano itinanim siyang aanihin. Diba? Yun ang sabi. Pero pag nag-ani ka, Sister Ne, hindi isang buto lang ng atis ang bunga niyan. Maraming bunga. Nakukuha mo? Kaya, kung isang buto lang ang itinanim mo, pag tumubo yan, nagsanga yan, maraming bunga ng atis ang iyong aanihin. Bakit? Kaya sabi ni Jesus, di ba? Sino man sa inyo magbigay ng kahit isang basong tubig lang. Kita mo example ng Panginoon, isang basong tubig lang ang ginawa mo, Sister Cecil. Pero sabi ng Panginoon, 100 ulit kung gagantihin yan. Hindi pwedeng wala kang reward sa Panginoon. Because the God that we serve is the God of reward. And He will allow His people to see the results of their good deeds in this life. Makikita mo na yung ginawa mo, kung anong itinanim mo, maraming pwedeng magbalik niyan. Kaya maganda sa tao, marami kang pinagtataniman. Tanim ka ng tanim ng mabuti. Baka kung itong tao si friend 1, friend 2, friend 3 hindi makapagbalik. Baka si friend 4, 5, and 6 makapagbalik. Diba? Kaya ang Panginoon hindi siya nanatili sa isa lang eh. 10 ang pinagaling niya. Doon sa 10 na yun, at least may isang magbabalik. Oh. Ganon mga kapatid. Makikita mo na pag ikaw ay naging mabuting tao, usually, hindi man all the time, kasi may mga taong naging mabuti na pero namamasama pa rin, pero tapat ang salita ng Diyos atin eh. Na yung ginawa mong mabuti, Diyos ang nakakakita. Nakatingin ang Diyos sa lahat ng ginagawa ng tao. God knows what you have done in private. God will bless you in public. Amen. Kaya, huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa mo ng mabuti, Sister Antilita, ay para daw itong pagtatanim, pagsasaka. At pag ikaw ay nagtanim, hindi mo agad kinikita, hindi mo agad nakukuha yung balik. Minsan, kailangan mo nang maghintay. Kailangan mo ng kaunting paghihintay. Patience is the key. Di ba? Oh, gumawa ako ng mabuti. Baka hindi pa ngayon, pero alam mo yung aking post sa Ateneo, isang araw, nakita mo ba yun? Ang dami nag-like eh. Kasi may mga kliyente ako Ateneo na hindi nakakabayad. Eh sabi ko, paano yun eh? Minsan ang ginagas ko Ateneo, minsan ang mahal ng bayad ko sa train. Alam mo naman, pag nagta-travel ka dito sa ating bansa, hindi naman basta pera din. Siyempre, kung lahat na lang ng tao ganun, di wala na akong pampakain sa pamilya ko. Pero may mga panahon talaga na talagang wala. Talagang wala. Walang tumanggap na abogado kasi hindi ko alam kung kaya nila. O yung kliyenteng tao yun, walang pambayad. Basta halos. Yung isang araw, yung kliyenteng yun, taong yun, Pilipinong yun, walang pambayad sa korte. May strike off yung case niya. Mahuhuli na ng pulis, nakakulong. Ang daming. Sabi ko, Lord, nakakapagod mga kapatid, tumulong ng tumulong. Amen ba? Kaya kayo namang tinutulungan, matuto naman kayo magbalik. Matuto magpasalamat. At least yung man lang salita, alam mo, Sister Ne, salamat sa buhay mo. Kung hindi dahil sa iyo, talagang
Taas ang kamay ko sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong buhay. Alam mo yung mga ganong salita, napakalaking bagay no sa tumutulong. Kaya ang Panginoon, gustong-gusto niya laging pinapasalamatan natin siya. God wants to hear that we are grateful to what He has been doing to us. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya lang sa ating pagtatanim, sa ating pagbibigay, sa ating paggawa ng mabuti, it requires time. Naghihintay. At kailangan daw mga kapatid na tayo ay tumulong sa ating kapwa. Bakit? Kasi atin na-imagine mo na lang yung isang tindero ay, example kumakain ka sa isang restaurant, tapos tumakbo ka, hindi nagbayad. Nawawala ng tiwala ang tao sa kapwa-tao. Bumababa ang level ng moralidad ng buong society. Nagkakaroon ng degradation of the morals of the whole nation. Kaya may mga bansa like Zimbabwe, Nigeria, South Africa, because sa mga bansang iyaan, ang buhay ng mga tao, puro kriminalidad. Kaya makikita mo sa Zimbabwe, $1 billion ang katumbas lang piso sa atin. Marami kang pera, but because walang tiwala ang tao sa kapwa-tao, nawala na yung order, nawala na yung pagtitiwala sa humanity. Let your life be a shining beacon. Let your life shine. Be the light of the world. Be the salt of this world. Amen. So that when you are the light of the world, you can help others who are in the dark to see their way back to Jesus. Pag ikaw ay ilaw ng sanlibutan, of course you're not perfect. We're not saying perfection here. But try to be the light. Strive to become the light. Na maging ilaw, kahit kokonte, hindi man lahat ng tao ay maliwanagan mo o makapagbigay ka ng maganda o makagawa ka ng maganda sa kanya. Pero doon sa isang taong yun. Sa isang taong yun. Kaya lagi ko naalala atin yung kwento ko na may isang lalaking nagtatapon ng starfish sa dagat. Sabi ng bata, "Sir, bakit yung tinatapon yung starfish na yan? Ang dami-daming starfish dito sa tabi ng dagat eh. Hindi nyo naman kayang itapon lahat yan. At kahit may tapon nyo lahat yan sa starfish ngayon, bukas marami nung starfish." Sabi ng matanda, "Alam ko. Pero doon sa starfish na to, habang itinatapon ng matanda yung isang starfish, even though I know that there are thousands of starfish in the sea, but I can make a big difference to this one starfish." And then he throws it back to the sea. Hindi ka man maging bayani sa lahat ng tao. Hindi ka man maging bayani sa lahat ng mga taong nangangailangan sa iyo. Pero doon sa isang tao lang na yon, nakausap mo, makapagbigay ka na maganda sa kanya. Makita niya ang liwanag, makita niya ang daan pabalik sa Diyos. That gives glory to God. Nagbibigay na yun ng kalulatian sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, pag nakakatulong tayo ng pakonti-konti, lalo na sa profession ko, I also specializing in criminal law and civil law, family law, especially immigration law. Ang daming pwedeng tulungan at doon ko na ipapasok ang salita ng Panginoon. Doon ko na ipapasok ang salita ng Diyos. Bakit? Nagagamit ko yung profession ko. Siguro ginawa ako ng Panginoon, dinala ko ng Panginoon sa ganitong profession. At naalala ko yung sinabi ni Mordecai kay Esther. You are created, who knows, that you are made for such a time as this. Na ginawa ka ng Panginoon, dinala ka ng Panginoon kung nasaan ka man ngayon. Wherever you are. God has a plan for you to shine wherever you are. Kung saan ka mang lupalop ng daigdig naroroon, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Na kung sino man ang makakausap mo, maging pagpapala ka sa kanila. Huwag huminto sa paggawa ng mabuti. Amen mga kapatid. Huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Even with your employers. I think it was Sister Arlene. Hindi ko alam po Sister Arlene was telling me a story about
her employer. Natuwan-tuwa yung employer sa kanya. Alam mo, tuwan-tuwa ako sa'yo. Kasi pag nagtatrabaho ka, talagang sulit ang binabayad. I think Sister Cecil, hindi ko alam, Sister Cecil yung nagkukwento na may nakita siyang pera sa bulsa ng amo niya, ibinalik niya. Ay, hindi, Sister Cecil. Sister Cecil, it was you, di ba? Nagkukwento ka sa akin last time na parang sobra ang binayad siya ng employer mo, correct? Na 2 beses. Biro mo 2 beses. Kita mo yan. Di ba? Kung sa iba-iba yun natin doble, nagkamali ang employer, they don't even know. Kasi mayaman naman sila They don't even know na doble. But because there is Jesus in the heart of our sister, of our brethren, sabi niya, no, you paid me double. Here it is. It's not mine. Huwag niyong pag-interesan ang mga bagay na hindi para sa inyo. Pag hindi yan para sa iyo, hindi yan makakabuti sa iyo. Amen, mga kapatid. Hindi yan ang magandang panalangin natin. Lord, pag hindi ito para sa akin, huwag mo itong bigay sa akin. Amen. At dun sa paggawa mo ng ganon, yan ay paggawa na rin ng kabutihan, yung pagbabalik, pagiging mabuti sa inyong mga employers. Huwag tayong mag-give up, mga kapatid. We should not give up. At huwag laging parang sana makagawa ako ng mabuti. Sana makapagbigay din ako sa iyo. May mga tao kasing ganoon Yung parang laging available, parang laging ang sarap kausap. Sana bigay naman, sana soon, sana someday makagawa din ako. Pero pag dumating na sa kanya yung time na meron na siya, hindi naman siya tumutulong. Look. Pag kayo ay naging recipient, naalala ko noon siguro that was like 10 years ago. I don't know if it was in Europe, somewhere in Europe. Yung kasunod kong lalaki atin 3 kaming lalaki nasa grocery store. 2 lalaki, pangatlo ako. Yung pangalawang lalaki yung unang lalaki sa line, nandun na siya sa till, na natapos na nung kahera yung binili niya. Sabi ng till, ito ang babayaran mo. For some reason, parang siguro less than $50. Pero hinanap niyang wallet niya, nawala. Alam mo yung pangalawang lalaki, sabi niya, I think he lost his wallet. But I'm ready to pay for his groceries. Take the amount from my card. Nakita ko yung natine. Sabi ko, Lord, natouch ako doon. Sabi ko, ang ganda nun. Ang gandang gawin. Alam mo, dumating din sa akin yung time na gano'n, na may isa ring lalaking gano'n na wala ring pambayad. Ginawa ko rin yun. Why? Because when you are a blessing to others, when you see how people become a blessing to others, magiging pattern ka ng tao, magiging halimbawa ka ng mga tao. Ang ganda ng ginawa ng tao yun. Gagayahin ko yun. Huwag ka lagi lang na parang nagnanais na gusto mong makagawa ng maganda sa kapwa. No. Do it. Because you can. Alam mo yung kasabihan, di ba yung atin na yung nakita natin sa Facebook na, I give not because I have a lot. I give not because I have so much. I give because I know how it feels to have nothing. Alam ko, nagbibigay ako hindi dahil sa marami ako, no. Nagbibigay ako hindi dahil sa mayaman ako, no. Nagbibigay ako bakit? Dahil alam ko ang pakiramdam ng taong wala. Alam ko ang pakiramdam ng taong walang mapuntahan. Alam ko ang pakiramdam ng taong walang matulugan, walang mahinga ng tulong. Ganun ang sinasabi ng Panginoon. Yes, there will be times na masisiraan tayo, mamamasama tayo, pero hayaan mo na. Bakit? Diyos ang magbabalik ng iyong mga ginawa. At pag Diyos ang nagbalik, mga kapatid, bubuksan ng Diyos ang mga dungawan sa langit. Hindi niya hahayaan na mga taong matulungin, ang mga taong mabubuti, ay pinabayaan, sabi ni David, hindi ko nakitang ang matuwid ay pinabayaan at namalimos ng tinapay. Amen? Palakpakan natin ang Lord at Ine. And God bless you, Pastor Saldi. Magpagaling po kayo dyan. God bless mga kapatid ko.